nabigyan na makapagsalita kanina doon sa... Oh, actually, I think yun yung naging tono ng hearing kasi kita naman natin, di ba, tuwing magsasalita yung DPWH at sasagot, lagi niya pinipigilan. So, ganun din yung ginawa niya sa atin. And, babalikan ko, it reminds me of 2015. Kung tingin nyo talagang doon sa nangyaring hearing, yun na yung mga... Mukhang dun talaga, this is a replay of the 24 Senate hearings noong 2015. Ma'am, tinawag pa kayo, hindi daw si Lourdes, Marites daw. Oo nga, ginawa niya pa ako Marites, pero... Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakahiya na. Hindi po tayo Marites, Mr. Kaya nga Chairman. 23 billion, so anong gusto mong linawin dyan? Yun na nga eh. Sino kaya yung nagmamarites sa amin dalawa? Dahil, di ba ang linaw-linaw? Pareho naman tayo marunong magpasa. May nakita na ba kayo dun sa report ng DPWH na 23? Di ba ang layo ng 21 sa 23? So, obvious kung sino yung mali-mali yung sinasabi dun sa hearing kanina. Yung after this, ma'am, mas idea na ba kayo ano yung motivation? Oo naman, dun sa opening statement pa lang, ang tunog ng hearings, di ba? So, tingnan natin kung tatalunin ba nito yung record na 24 hearings noong 2015. So how do you feel? Parang may ganun. Siyempre, tao lang din naman tayo. And parang yung sugat na akala ko naghilom na, parang binuksan muli dahil naaalala ko yung ginawa sa pamilya ko kung paano nila sinira yung pangalan namin. Something about, may kinompare siya about palengke. Kanina, parang naging parang palengke daw po yung exchange. Ewan ko kung anong ibig sabihin niya ng palengke. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to, Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Parang dinidimin niya ba yung mga nagtitinda sa palengke na may certain asal yung mga nagtatrabaho sa palengke na hindi katanggap-tanggap kasi parang bakit niya sinabi yung palengkera. So, for him, pag nagtatrabaho ka sa palengke, negative yung connotation. Anong effect dito ma'am sa Senate, sa pagtingin ng publiko sa Senate, and then sa institution po, and then among you, 23 senators? I think the mere fact nung pinutok nila yung amount, hindi ko alam kung ang intention talaga at the end of the day, bahagi din ng intention nila isirain yung institution. Feed daw ng questions. Ha? O nga aminin nyo muna, nag-feed daw kayo tinifeed ko daw kayo ng questions. Parang ganun ba ako kalakas at kaya ko kayong diktahan lahat? Ang dami mo nang inimbento sa media, kung saan mo nang Wala pinala ko yung akong issue. iniimbento. Invento ka, naka-10 interview ka. Baka naman ito yung Makati, Taguig. Hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo, lahat sila pare-pareho question, eksakto pa. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman ng Bakit naman ako magbibigay ng question sa media? So, napakagaling Mr. Chairman. Baka gawain mo yung nagbibigay ng tanong sa mga media. So, ma'am, Excuse 10 me. interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Siguro, mas maganda- Kagabi. Mas magandang Kagabi. tanungin yung mga Hindi taga-media. sila. Radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, Wala pwede rin bang akong stick to the interview issue sa tayo? radyo, Mr. Chair. ma'am. Diba na kaya ko pang gawin sa Rappler? Ma'am, hindi niyo po kami napadalhan. Ha? Radyo po kami. Hindi niyo po- Radyo ba kayo? Kayo nga daw yung Parang araw-araw daw ako nagpapa-interview sa radyo, tapos pare-pareho daw yung tanong. Parang, 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. hindi po ako ang nagugulo, Mr. Chairman. Sa pagpasok anong gusto mo pa lang, mong linawin? ginugulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Hindi kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon.